Ngayon sa House of Representatives at nagpunta ako sa Office of the Speaker at nag-submit ako ng isang letter of suggestions para sa ating charter change. Kasi ang mainit na pinag-uusapan ngayon ay ang economic provisions lamang. Sa isip-isip ko naman, bakit nililimit lang natin sa economic provisions ang magiging amendment sa konstitusyon? Bakit hindi pa natin isabay ang mga political provisions? Kasi kahit na anong gawin natin na economic provisions dyan, na pagbabago, kung yung ating political provisions in the Constitution na sa tingin natin, sa tingin ko itong mga nakaraang 30 taon na mahigit, ay hindi rin nakapagbigay ng magandang pagbabago o ng political culture maturity sa ating mga kababayan. Kaya dito ay nagsusuggestyon ako sa Senate at saka sa House na isama na rin ang mga political provisions. Kagaya na lamang halimbawa ng itong terms ng local government officials, local government units. Kasi ang sa ating 1987 Constitution, sila ay 3 taon lamang. Every 3 years nagkakaroon tayo ng national elections. Napakalaking gastos niya. Umaabot ng 10 to 12 billion pesos. Yung gastos pa lang ng COMELEC. Alam niyo ba yung 12 billion pesos na yan? That is already enough or sufficient to modernize our post-harvest facilities para gumanda yung ating agrikultura, ma-improve yung ating rice production. Kaya kasi ang kailangan lamang nila is mga 10 to 12 billion para ma-modernize yung ating mga facilities. Hindi yung sakali sila nagbibilad ng palay. Hindi yung napakabagal ng paggigiling ng palay. Marami ang nabubulok kasi mabagal ng patuyo ng palay, mabagal din ang paggiling. At yan ay ang 10 bilyon hanggang 12 bilyon na yan ay kaya nang sagutin yan yung mga new school buildings. So every 3 years gumagastos tayo ng 10 to 12 billion. Napakalaki sa mga tulay, mga infrastructure, mga hospital. Napakaraming kulang na hospital sa ating mga kababayan sa mga probinsya. Pero ginagastos natin yan every 3 years, yung 10 bilyon na yan. Kaya napakahirap din dahil ang isang local official, halimbawa, mayor, kapag sila ay naihalal, yung isang taon ginugugol nila sa pag-aral pa lang ng kanilang posisyon, sa pag-aral ng mga departamento, yung role ng mga departamento, yung mga functions ng mga departamento, upang siya ay makapag dulot ng pagsisilbi. Ang nangyayari, yung first year, puro aral pa lang. Second year, doon pa lang sila mag-aaral ng implementasyon ng mga proyekto, mga plano ng proyekto. Third year, mangangampanya na uli sila kasi andyan na naman yung eleksyon. So, ang laki ng nasasayang na pondo sa taong bayan, ang laki ng nawawala na benepisyo sa taong bayan. That is why a lot of our municipalities are still very poor. It's because we are focusing on politics rather than governance, rather than continuity, stability of and the stability of governance. Kaya siguro ito na yung panahon kung magkakaroon tayo ng amendments sa Constitution, dapat isabay na rin yung political. Isabay na rin yung political. At dito ay sinusuhisyon ko rin na tayo ay mag-revert dun sa parliamentary system kung saan ang gobyerno ay pinapatakbo ng Prime Minister at yung President ay nagsisilbi na head of state, head of foreign relations, and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Pero yung day-to-day operations of the government, day-to-day functions of the government, dapat dyan yung Prime Minister kasama yung mga ministers na manggagaling din sa House of Representatives at saka sa Senate o sa buong Congress. Ngayon, kung issue dyan ay kung sino ang dapat maging Prime Minister, di mag-term sharing ang House Speaker at saka ang Senate President.
para para pareho silang maging responsable sa pamamahala at pamamalakad ng gobyerno. At lahat ng mga member ng cabinet ay manggaling din sa Congress, sa Senate at Congress, para yung batas na ginagawa nila ay sila rin ang magpapatupad. At hindi na sila gawa ng batas na hindi naman napapatupad. Kundi puro bilang lang na I filed 700,000 bills. Mga ganon. Pero kamustahin mo, natupad ba yan? Dapat, this time, kung sila rin ang magpapatupad, magiging maingat din sila na gagawa sila ng batas na pwedeng ipatupad. Kaya yung kung mapupuna mo, ang mga pinakamaunlad na mga bansa, lalo na dito sa Asia, ay puro mga nasa parliamentary system. Now, we will also retain the presidential position, pero as head of state and head of foreign relations and commander-in-chief of the Armed Forces of the Philippines, and the appointing power also for judiciary and all constitutional commissions. Merong nagsasabi na, paano daw kung 6 na taon ang isang local official, at yun pala ay corrupt? Aba, ang sagot dyan, this is the time na dapat matuto, maging politically matured ang mga Pilipino, na ang iboto talaga yung karapat-dapat. Pero ganun pa man na halimbawa na talagang hindi maganda ang performance ng isang local official, meron naman tayong ibabalantas din ng recall election. Yung mas madali naman na sistema ng recall election. Para naman magkaroon din ng kasangkapan ang mga taong bayan na tanggalin ang isang official na hindi maganda ang performance o kaya corrupt. Pero unang-una, dapat ang mga tao matuto na rin. Sila ang nagbumoto eh. Dapat kung sila ang bumoto, pumili na sila ng tama. Dapat maging politically mature na rin ang mga Pilipino. Dahil iyan ang number 1 nating problema kung bakit na hindi tayo angat ng gusto eh. Yung sobrang politika dito sa atin. Sobrang politika. Imagine every 3 years, papalit ka ng yan, kung 6 years, dapat isabay nyo na sa term ng president. Para isahang gastos na lang, isahang eleksyon. Diba? So to be specific lang po, bakit sinasabi niyo po, yung number 1 and number 2 lang dun sa letter, yung sa President, Vice President, and Senators, hindi yun mababa. Ang sinasabi niyo sa mga congressmen, oo. Ganon din sa Congress eh. Every 6 years dapat lahat. Oo, every years napakaikli. Napakaikli. Dahil yung paggagawa ng batas, lalo pa iba, hindi, karamihan naman dyan, hindi naman mga abogado, kundi dahil na sikat at gusto lang rin malilbihan sa bayan, nahahalal sila. Pero yung iba, hindi naman talaga alam kung paano gumawa at magbalangkas ng batas. Dahil na yan, ay hindi ka na naman gagawa ng basta-basta. Kailangan mo mag-research, kailangan mo ng consultations, kailangan mo ng mga datos upang ikaw ay makagawa ng mas magandang batas. Yun yan, kulang ang 3 taon. Kaya, isabay na rin natin sa President. Kaya ako, para sa akin, hindi dapat mangamba ang mga taong bayan na itong mga constitutional amendments na ito ay upang palawigin lamang ang termino ng Presidente. Hindi! Ang pakay ko dito ay para maging sabay-sabay na lang eleksyon at para isang gastos na lamang. At yung matitipid natin dyan, yung pondo na bilyon-bilyon ay magamit sa kapakanan ng taong bayan. Pero sir, nakikita po ba natin feasible like dito sa House na ipasa ni RDH 7 sa leading doon sa Senate pen, and even si President Marcos sinasabi na sa economic conditions na susunod. Kayo po ba, are you planning to talk to him about this need? Well, I'm trying to, of course, this news will reach him. And ako naman, nagre-report naman ako sa kanya. Hindi pa naman huli lahat yan dahil kung third reading, hindi sabihin, hindi pa yan approved. So, pwede pa nilang ihabol yan. In fact, kahit nga yung mga napag-aglihan na nila na aprobado na sa kanila, ay nababago pa rin naman before ito aprobahan ng Presidente as an amendment.
Okay. When are you planning to talk to the President? Or medyo medyo nabanggit niyo na po? Right after this, a copy of that letter will be sent to the office of the President. Sir, Hindi ko ito diniscuss ng lately sa kanya dahil kasi I am doing this as a Filipino citizen. Kasi karapatan ko din ang magbigay ng mga political beliefs. Karapatan ko na magsalita. Ito ay walang kinalaman sa aking posisyon as Secretary and Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ganun pa man, ay may connection din ito sa aking adhikain sa poverty alleviation sapagkat paano mo matutulungan ang ating mga taong bayan na makaahon kung ang ating political situation ay ganito pa rin. Every 3 years, ang laki-laki ng pundong nawawala. Nasasayang. Oo. Hindi ko sinasabi na walang kwenta yung ginagawa ng mga opisyalis ngayon. Pero sa tingin ko, sa paniwala ko ay mas magiging maganda ang kanilang pagsisilbi sa taong bayan kung ang termino nila ay mas mahaba. Sir, do you think kakainin ng House leaders yung sinabi nila na walang political reform at pagbibigyan ng ito? Well, doon na ako nagtataka eh. Bakit ba nakafocus na sila sa economic reforms? Kung meron kang economic reforms, tapos ang political situation mo ganito pa rin, walang mangyayari dyan. Ang pinakamatindi ka na argumento dito, ibig sabihin, every 3 years, gagastos tayo ng 10 to 12 billion sa election. Eh pwede naman na gawing 6 years yan. At ang matitipid, ibalik sa taong bayan. I'm sure na maliliwanagan sila dyan. And it's not yet too late. Third reading pa lang naman, hindi pa naman aprobado ng Presidente yan bilang isang batas o amendments. Pero sir, hindi naman siya dadaan sa under dun sa Chacha kasi hindi naman siya dadaan sa Presidente para pirmahan. After na third reading, ide-direct siya sa Comelec. Oo, pero sinasabi ko dito, siyempre, politika pa rin yan. And mangangailangan pa rin naman ng siguro ng suggestion o kung anumang pagsusuri ng Presidente. So sir, ina-expect nyo rin nakakainin ng Presidente yung sinabi niya na ang gusto niya ikanan? Well, I don't think hindi naman yung term nakakainin, kundi a realization that the political provisions must also be amended. Hindi kakainin. Wala ka naman hindi naman yung matatawag natin na paninindigan agad eh. Pero it's an idea. ng salita sir. Oo. Sabi niya, ang susuportahan niya, economic provisions. Kasi wala pang nagsusulong ng political provisions. Pero ngayon, na ito, I'm trying to do my part as a private citizen, as a Filipino citizen. Karapatan ko na magsalita para sa ikabubuti ng ating bansa. It is my political right and under the freedom of expression, it is also my right to suggest. Kung yan naman, ang magagawa ko lang naman ay suggestion. It's not even a proposal because I am not a member of Congress. So I cannot propose. I can only suggest. And I'm sure that some minds will be open on these suggestions. Sir, aside sa Senate, President at sa Congress, kayo niyo po gusto i-offer yung suggestion? Napakadaling support. Well, ano yan in the event na hindi pa rin magkasundo ang House at saka ang Senate dun sa final amendments na gusto natin isulong, na gusto nila isulong, nandiyan pa naman yung People's Initiative. This can be considered as part of the amendments that will be submitted under the People's Initiative as mode of amending the Constitution. Clarify lang sir, so pwede nyo i-move yung People's Initiative? Kayo po ang mag-initiate? Hindi. Meron na nag-initiate yan. I will just support it. Pero yung People's Initiative kasi nakalagay lang dun, ang babaguhin lang nila, yung lilinawin nila yung joint voting ng Senate at House. So wala naman dun yung political reform na nakapasa. Well, this is the time na i-adapt nila yung ganyan. Kung talagang gusto natin ang pagbabago, di i-adapt nila itong
aking mga suggestions. Hindi naman ibig sabihin pag nag-uusap sila noon, hindi na sila pwedeng tumanggap ng ideas. And that's the reason why suggestions are being made. Sir, sorry, di ko makausap din po na ba kayo mga personalities or groups na tingin nyo talaga magiging all-out in support sa suggestion? Wala pa. In fact, this is the first time na aking diniscuss. And this was discussed briefly with a senator and opens his idea. And in fact, in the coming days, we will be calling a media conference together with him. Hindi ko pa ma-divulge ng kung sino. At baka... Ayun. This is an eye-opener for our lawmakers and for our countrymen. Hindi ko maintindihan dito, bakit nililimit nyo sa economic provisions? Ang daming flaws ng political provisions sa ating konstitusyon. Alalahanin natin na yung constitution na yan ay ginawa lamang ng 50 tao na appointed di Cory. Hindi nga nasunod ng democratic process dyan Unlike the Congress is doing kasi sila elected sila.